Magandang umaga po sa inyong lahat. Busog pa ba kayo? Hindi pa kayo nagugutom? Madalas, kapag binabasa natin ang banal na kasulatan, isa sa mga palaging ginagamit sa atin na konteksto ay ang konteksto ng salo-salo ng hapagkainan. At lalong-lalo na yung konteksto ng salo-salo na yung tinatawag nating wedding banquet, yung piging na pangkasalan. No? Bakit po ba mahalaga ang isang salo-salo? No? Bakit ba mahalaga? Ano bang nangyayari sa loob ng isang salo-salo o hapagkainan? O sa isang piging, anong meron? Sa isang piging, hindi lamang po tayo binubusog, hindi lang yung pisikal na katawan natin na nabubusog. Ngunit sa loob ng isang salo-salo, maging yung ating ugnayan, because diba, kapag merong salo-salo, we don't only eat food Hindi lang naman tayo kumakain No? Sa loob ng isang salo-salo o sa harap ng isang hapagkainan, meron ding kwentuhan. Kaya kapag merong kwentuhan, anong nangyayari? When there is an exchange, kapag merong palitan ng karanasan, ang nangyayari dito, una, lumalalim ang ating ugnayan sa isa't isa at mas higit nating nakikilala ang bawat isa. At hindi lamang yon, no? Sa loob din ng isang hapagkainan, no? Kung meron mang mga problema, minsan it is also being resolved in the context of a meal. Kami nga po ni Father Prost, yung nung dumating ako dito sa Obando, ang unang order niya na sinabi sa akin at hindi ko nakakalimutan, Father, sabay tayong kakain ng almusal. No? Almusal. Breakfast. There is always sa loob ng isang araw, there is always a time for us na kung saan kami magkakasabay na kumakain. And that is especially breakfast. Sabi niya, you can have your own meal sa ibang oras ng maghapon, but during breakfast, mas mainam na sama-sama tayo. Magkakasalo tayo. Kasi, yun nga, there is an exchange. Kapag merong exchange, na pag-uusapan namin yung mga dapat gawin. At syempre, magkatugma kung ano ang aming nais gawin. Diba? So kaya hindi magulo, kasi there is an exchange. And saan nangyayari? In the context of a meal. Kaya nga, mahalaga siguro paalala sa bawat pamilya. Nagsasalo-salo pa ba kayo? Magkakasabay pa ba kayong kumakain? At kung magkakasabay kayong kumakain, nag-uusap-usap pa ba kayo? Nagkwentuhan pa ba kayo? Minsan naman kasi, oo nga, magkakasabay kumain pero hindi naman nagkwentuhan. Kasi yung bawat isa nakadevelop na ng kanya-kanyang mundo. May kanya-kanyang mundo na Bakit? Kasi kahit sa hapagkainan, kanya-kanyang cellphone. Diba? Kaya nawawala yung beautiful exchange. Yung magandang pagpapalitan ng, hoy, kumusta anong nangyari sa'yo kahapon? Anong nangyari dito mga nakaraan? Diba? Ayan. Kaya minsan may problema na, matindi na pala ang problema because you don't communicate with each other. You don't see each other anymore. And whenever nakikita naman, sabi ko nga sa inyo, you are all busy. We are all busy with our own world sa ating mga sariling mundo. Ayan. Kaya napakahalaga ng isang salo-salo. But for Jesus, a meal is not only an opportunity to nourish people physically, but the meal for Jesus is an opportunity to teach, para magturo. Kaya po, di ba,
Isang example na dyan ngayon is the gospel na napakinggan natin. For Jesus, it is not only an opportunity to eat good food, no, but it is an opportunity to teach people, upang turuan ang mga tao. Sabi sa atin sa mabuting balita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pinuno ng mga Pariseo. Kaya lang, ano yung mapapansin nyo? Parang yung mga invited doon sa handaan, sa salo-salong iyon, parang mayroong mga sinasabi, parang may mga opisyal, mayayaman, kaya nang sila'y nanduroon na anong ginagawa, nag-uunahan saan? Sa mga piling upuan. Kasi nga, they regard themselves as someone or somebody as special. Na dapat dito ako nakaupo. This is my place. Ganito ako. Ito ang rank ko, ito ang ranggo ko. No, ito ang estado ko sa lipunan. I should be seated sa ganitong upuan. No, I should be treated as someone of high regard or special. No, di ba? But in contrast, sinasabi sa atin ano ang kaibahan ng tinatawag nating piging ng Panginoon. Ano ba yung piging ng Panginoon? Sa piging ng Panginoon, sino ba ang mga inaanyayahan? Yung bang mga may sinasabi lang sa lipunan? Yung bang merong mga titulo lamang? Hindi ho. Everyone is invited in the banquet of the Lord. No, lahat po ay inaanyayahan sa piging ng Panginoon. At sana yun ang makita natin. Yun nga, in contrast also, no, na kung saan doon sa piging na kung saan naanyayahan ng ating Panginoon, para bang pinakikita dito sino ang mas makapangyarihan, sino ang mas mainam, sino ang mas magaling, sino ang may sinasabi. Sa piging ng Panginoon, hindi po yun. Kaya nga, kung titingnan natin in the context natin, ngayon sa loob ng Santa Misa, sa loob ng Santa Misa, ang misa ay prefiguration ng tinatawag nating Messianic age, yung makalangit na piging ng Panginoon. Prefiguration yung misa. Kaya nga ang ang misa, ang Eucharistia na ating pinagdiriwan ay isang piging. Piging na kung saan tayo binubusog ng Panginoon sa dalawang mesa. Ang mesa ng salita ng Diyos at ang mesa ng Eucharistia. Pero sa loob ng Santa Misa, sa loob ng piging na ito, meron bang excluded? Yung bang mga hindi mayayaman, bawal dito? Yung bang walang mga sinasabi sa lipunan, bawal dito? Hindi ho eh. Everyone is invited. Lahat ng mananampalataya, lahat ng binyagan ay inaanyayahan na makisalo sa piging na ito. No? Everyone is invited. At sana ito yung makita natin. Ngunit ano pa? Ang piging ng Panginoon, no, hindi isang piging ng pagyayabangan, ng pasikatan. The banquet of the Lord, anong dapat nararanasan? Ang dapat nararanasan natin sa piging ng Panginoon ay yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ang pagmamahal ng Diyos na nararanasan sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtingin, hindi ng pag-uuri sa kapwa-tao. Yun po. Kaya lang, yun nga, minsan, nangyayari kasi na para ba kasing even sa loob ng misa, there is this yabang. May yabang pa rin. Bakit po? Yan, simulan natin yan. Alam nyo, pagka nung mga bata pa, pagka magsisimba,
Yung iba nagsisimba, kailan nagsisimba? Kapag merong may bagong damit. Magsisimba ako, bago damit ko. Hindi nagsisimba para magpasalamat sa Diyos. Nagsisimba para magyabang. Kasi nga, bago nga naman ang damit. Bago ang sapatos. Di ba? Alam nyo, kahit ngayon, minsan yung iba sa atin ganito pa rin. No? Oo nga, nagbibigay, tumutulong sa simbahan. Pero bakit tumutulong? Kasi, for what? Status. No, kasi pagka malaki ang bigay mo, sikat ka. Yung iba, bakit gustong-gusto na pagka merong mga pista, gustong sila yung nagpuputong ng corona sa mahal na birhen, sa kung ano pang puon? Bakit? Kasi may picture-picture status. O, di ba? To the point na anong nangyayari? Something good na ginagawa natin loses yung bigat. Maganda na ginawa mo pero mali ang intensyon, ayan, nawawala ng saysay, ng katuturan ang ginagawa. Kasi ang sentro hindi ang magbigay papuri sa Diyos, ang sentro ay hindi para makatulong sa kapwa, ngunit para sa sarili. The center is the self. No? Kaya ito yung pinapaalala sa atin. In contrast, sabi ko nga sa inyo, naanyayahan ng Panginoon. Pero pinakita niya ano ang kaibahan ng bangkete, ng hapag, ng salo-salo sa piging ng Panginoon. Hindi ito salo-salo para sa mga mayayaman lamang. Ito'y salo-salo para sa lahat. No? Kinakalinga, inaanyayahan lahat. Walang tinitingnan na estado sa lipunan. Kaya nga minsan, nakakaano kapag merong misa na lalo na merong mga invited, may mga guests, minsan sumasakit ang mata ko. No? Huwag kayong magagalit ha. Minsan masakit sa mata. At minsan, para bang masakit din sa kalooban. Kasi parang merong mali No? Bakit parang merong mali? Kasi nga, tingnan nyo, anong nangyayari? Yes, you reserve seats. No, nagre-reserve tayo ng mga upuan. Minsan pa nga, yung mga naka-reserve na yon, alam naman ng oras ng misa, ganitong oras late. Tingnan nyo, nag-entrance ng lahat, may sarili pang entrance. Tapos may sarili ring entourage. Anong nangyayari? The celebration is being distracted. People are distracted. Diba? When people are distracted, you deny the people of the opportunity na makapokus sana kay Kristo nakatuon. Sana nakatuon saan? Sa pag-unawa, sa pagnamnam ng salita ng Diyos. Ay napunta sa iyo. Pati ang Diyos inagawan mo. Diba? Kaya nga, if you are that person, even though you are someone or somebody special, please do come on time. Mas mainam yun. Pagka dumarating ka sa oras, ibig sabihin, you respect, pinahahalagahan mo. At hindi yung sarili mo ang gustong maging bida. Ang bida sa loob ng misa ay si Jesus. Ang bida sa loob ng misa ay walang iba kundi ang Diyos. No? Sana ito yung makita natin. Kaya nga, sabi ko sa inyo minsan, masakit sa mata. Ayan. Ano pa bang ibang tinuturo sa atin maliban na tayong lahat ay inaanyayahan? Tinuturo rin sa atin sa loob ng isang hapag, alam niyo po, ang hapag na ito ng ating Panginoon, sabi ko nga sa inyo, hindi hapag para magyabang. Ito isang hapag na kung saan tinuturo sa atin ang salitang pagmamahal
at kapakumbabaan. No? At tandaan natin ito. Sino bang host ng hapag na ito? Sino bang host ng salo-salong ito? Ang Diyos. It is God who prepared this banquet. It is God who invites us. Ang Diyos ang nag-anyaya sa ating lahat. Hindi ho ang ating kapwa-tao ang siyang mag-aangat sa atin sa kung saan natin nais maluklok. Kaya nga, ang problema kasi sa mundo natin ngayon, no, sobrang binibigyang diin yung tinatawag nating palakpak. No, hindi man palakpak literal, ha? O, di ba? O, sino ba dito sa inyo ang wala nang ginawa, hindi na lumipas ang maghapon na hindi nagpo-post sa social media? Lahat na lang yung ginawa, pinost. Bakit? Kasi gusto mo palaging merong magla-like? Sa ganitong pamamaraan, para bang mas higit nating pinahahalagahan yung like, yung palakpak, yung papuri ng ating kapwa-tao. Pero tandaan natin, sa hapag ng Panginoon, ang mahalaga ay hindi yung papuri at palakpak ng ating kapwa-tao. Ang mahalaga ay kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. So, kaya nga, anong dapat nating gawin? Gumawa ka ng mabuti. Not because you're after for the praise and applause of the people, but do good, be very good. Gawin mong mabuti na mainam kung ano ang bagay na dapat mong gawin. But never wait. Ginagawa mo ito, not for them. Do it for God. Give your best for God. And in return, sasabihin ko sa inyo, hindi mo man ito ginagawa para sa mga tao, para sa palakpak nila. Lalapit at lalapit sila. Sasabihin nila, mapapansin nila, "Oy, ang ganda ng ginawa mo." But you are never expecting them to do that. Ginawa mo lang kung ano ang dapat mong gawin. No? At ito sana yung makita natin ngayon. With all humility, gawin natin mga bagay hindi para sa palakpak ng ating kapwa-tao. Do it kasi itong dapat nating gawin. Kasi ito ang pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Papurihan naman natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. No? Gawin natin ng mainam, ng mabuting-mabuti, ng may kababaang loob.